Namasyal ang mag-anak sa mall. Alin ang paksa sa pangungusap? A. Namasyal, B. Mag-anak, C. Mall, or D. Sa. Kaya kanina, diniscuss natin yung simuno panaguri, hindi lang tayo nag-discuss ng DI. Alam dapat natin kung ano ang simuno, ano ang panaguri. Kasi ito yung problema natin. Pagkaayusan ng pangungusap, magaling. Kasi pag D at pag may I, alam natin di karaniwan. Pag walang I, alam natin karaniwan. Pero pag tinatanong na kung ano ang simuno, ano ang panaguri, umiiyak na, na-stress na. Always remember, pag di karaniwang ayos, may I, di ba? DI. And then, ang I, napapagitnaan niya ang simuno at panaguri. Okay? So for example, ito, namasyal ang mag-anak sa mall. Ang unang technique natin na gagawin, identify muna kung anong kaayusan ng pangungusap ito. Namasyal ang mag-anak sa mall. Karaniwang ayos. Karaniwang ayos siya, di ba? And then, walang I. So dadagdagan natin ng I. Ang mag-anak ay namasyal sa mall. Ang mag-anak ay namasyal sa mall. And then, ang sabi ni Sir, ang ay napapagitnaan ang simuno at ang panaguri. So, alin ang paksa or alin ang simuno dito? The correct answer is mag-anak. Ang mag-anak. Kasi nga, ito yung technique natin ha. Pag mga ganito, usually kasi common ito, aside from identifying ayos ng pangungusap, ina-identify kung alin ang paksa, alin ang panaguri. No? And then, stress na pag-identification na madali lang kapag karaniwang ayos. No? Ang mag-anak ay namasyal sa mall. Ay, simuno, ay panaguri. Pero pag namasyal ang mag-anak sa mall, gagawin mo siyang di karaniwang ayos. Alright? Para mas madali mong ma-identify ang simuno or ang panaguri. Kasi always yan, na pag di karaniwang ayos, ang nasa gitna ay I. Okay? Simuno, ay panaguri. So pag mga ganyan ha, technique yan. Pag mga ganitong tanong na identify ang paksa, i-identify ang simuno, i-identify ang panaguri, gawin mo ng di karaniwang ayos. Lagyan muna ng I sa gitna. Para alam na natin na ang simuno, I, and then panaguri. Okay?